inaugural address pero kailangan daw niya ang tulong ng taong bayan para maisakatuparan ng inaasam na pagbabago. Narito ang report ni Sandra Aguinaldo. Dalawampung minutong mas maaga sa schedule ang pagdating sa Quirino Grandstand ng car number 1. Sakay si Pangulong Noynoy Aquino at dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Pagkatapos ng military honors, kinamayan ni Arroyo si Aquino at umalis sakay ng sariling sasakyan. Si Aquino pumanik na sa entablado. Kasunod ng presidential car, dumating ang electric jeep na sinakyan naman ni Vice President Jejomar Binay. Matapos ang ilang pagtatanghal, binasa na ni Senate President Juan Ponce Enrile ang proklamasyon. Paglilingkod sa bansa. Unang nanumpa si Binay bilang vice-presidente ng bansa. Please raise your right hand and follow me. Sumunod, nanumpa na ang ika-15 Pangulo ng Pilipinas. Bilang Pangulo ng Pilipinas. Sa kanyang inaugural address, inanunsyo ni Aquino na pamumunuan ni dating Chief Justice Hilario Davide Jr. ang Truth Commission na mag-iimbestiga sa mga aligasyon ng katiwalian, kabilang na yung mga dawit si Ginang Arroyo. Kasabay nito ang babala sa mga itinalaga sa pwesto ni Mrs. Arroyo nung patapos na ang kanyang termino. Sa mga itinalaga sa paraang labag sa batas, ito ang aking babala. Sisimulan natin ang pagbabalik ng tiwala sa pamamagitan ng pag-usisa sa mga midnight appointments. Sana ay magsilbi itong babala sa mga nag-iisip na ipagpatuloy ang baluktot na kalakarang nakasanayan na ng marami. May babala rin si Aquino sa anyay mga nangapi sa sambayanan. Sa mga nangapi sa akin, kaya ko kayong patawarin at pinapatawag ko na kayo. Sa mga nangapi sa sambayanan, wala akong karapatan na limutin ang inyong mga kasalanan. To those who are talking about reconciliation, if they mean that they would like us to simply forget about the wrongs that they have committed in the past, we have this to say. There can be no reconciliation without justice. Secretary De Lima, you have your marching orders. Begin the process of providing true and complete justice for all. Para matupad ang pangako niyang kung walang kurap, walang mahirap, sisikapin daw niyang maging mabuting ehemplo sa mga Pinoy. Walang lamangan, walang padrino at walang pagnanakaw. Walang wangwang, walang counterflow, walang tong. Ito ang mga prince. Inilatag din ni Aquino ang kanyang mga plano para sa bansa, kabilang na ang pagtugon sa kakulangan sa mga silid-aralan, infrastruktura para sa transportasyon, turismo at pangangalakal, trabaho para hindi na mga ibang bansa ang mga Pinoy, palalakasin ang koleksyon ng tax at susugpuin ang katiwalian sa BIR. Para naman sa mga magsasaka, inatasan ni Aquino ang Department of Agriculture na magtayo ng trading center para diretso na ang mga magsasaka sa mga mamimili. Pangako pa ni Aquino, magiging bukas sa publiko ang mga transaksyon ng kanyang gobyerno sa lahat ng ito. Hindi raw siya magiging bulag sa pangangailangan ng mga Pinoy. Kayo ang boss ko. Kaya't hindi maaaring hindi ako makinig sa mga utos ninyo. We will design and implement an interaction and feedback mechanism that can effectively respond to the people's needs and aspirations. Panata sa pagbabago. Pilipino ako, namamanata, natutulong ako sa... Sinundan ang talumpati ni Pangulong Aquino ng panata sa pagbabago. Ang social contract ika nga para sa pagtutulungan ng bagong lider ng ating bansa at ng sambayanan. ...ng ating demokrasya upang guminhawa ang pinakamamahal nating bayang Pilipinas. Para sa unang balita, Sandra Aguinaldo reporting.
Dating Supreme Court Chief Justice Hilario Davide Jr. tinanggap na po ang alok ni Pangulong Aquino na pamunuan ang Truth Commission. Pero aminado si Davide na malaking hamon sa kanya ang Truth Commission. Gayunman pag-aaralan at iimbestigahan daw niyang mabuti ang lahat ng alegasyon at kabilang na riyan ang reklamo na posibleng sangkot si Pangulong Arroyo. Tiniyak din niyang wala siyang ibang papanigan kundi ang taong bayan. I have never been allied with anyone. I am an ally of public service for good governance and the government and for the people. Samantala, anak ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na si Mikey, naniniwalang magiging patas ang Truth Commission sa kanilang isasagawang investigasyon. Ayon kay Mikey, malaki ang tiwala niya sa pinuno ng Truth Commission na si dating Chief Justice Hilario Davide Jr. dahil sa pagiging tapat nito sa tungkulin. Sa halip, lalabas daw ang katotohanan na walang kinalaman ang dating Pangulo sa kontrobersyal na NBN-ZTE deal. Umaasa naman si Mikey na kikilalanin ng kanilang mga kritiko ang resulta ng investigasyon kapag naabsuelto ang kanyang ina sa naturang eskandalo. Chief Justice David is very credible. He's very fair. We hope that there will be a fair investigation. Mga nakawangwang na sasakyan, hindi na pwedeng maghari-harian sa kalsada. Yan po ang isa sa mga binitaywang pangako ni Pangulong Noynoy sa kanyang talumpati sa inaugurasyon kahapon. Pero si Vice President Jojo Marbinay hindi pabor sa lubusang pagpapatigil ng paggamit ng wangwang. Ay kay Binay, case-to-case basis daw ito, lalo na kapag may emergency meeting na dadaluhan ng isang opisyal ng gobyerno. Sinabi naman ni PNP Chief Jesus Bersosa na susundin nila ang utos ng bagong presidente. Makipag-ugnayan daw sila sa Land Transportation Office para maipatupad ang polisiyang ito ng bagong presidente hinggil sa paggamit ng wangwang. Kaugnay ng balitang yan, makakausap natin si LTO Chief Alberto Swansing. Asek Swansing, good morning. Magandang umaga sa Igan. Pagliliwanag, outgoing. Outgoing, oo. Hindi, wala pa namang kapalit. Okay na yun. Okay, Asek, yung wangwang, alam ko, matagal na nating kampanyang dalawa yan eh. Di ba, nagbibigay pa ako sa inyo ng mga plaka. Tama bang hanggang sa Pangulo itong utos na ito? Alam mo, meron tayo, Igan, na umiiral na batas. Yan yung Presidential Decree 96 na nagbabawal sa paggamit ng sirena, yung mga blinkers. At dinesignate doon sa PD 96 na yun kung sino lamang ang pwedeng magkaroon ng mga Sino ba? gadgets na yan, So, ang nakalagay doon sa batas, yung Armed Forces of the Philippines. Of course, kasama dyan ang Presidente ng Pilipinas bilang Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines. Yung pong National Bureau of Investigation, yung pong Land Transportation Commission, at yung pong mga police departments at yung mga ambulances ng hospitals. Yun lang po. If you remember, Igan, nung unang upo ko sa LTO, diyan ako napahamak. Nung in-implement natin yan together with the unauthorized use of